Good morning guys, so time check muna po tayo, 11:45 na po ng tanghali. Ayun po, tapos na rin po akong kumain ng lunch at medyo maaga-aga nga pala akong nagising kanina. So sa ngayon po, may lakad tayo ngayong araw at may mga i-share din ako sa inyo guys. Sa ngayon nga po ay nandito ako sa labas ngayong araw. Dahil po ngayon ay maglilibot-libot muna po ako at sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung mga bawal na gawin dito sa Japan. So start na po tayo guys. Siyempre, unang-una po, bawal po kayong humarang sa escalator. Importante po yan dito guys, na bawal po kayong humarang sa escalator dahil po, istorbo po yan sa mga Hapon. Lalo na po, karamihan sa mga Hapon, lagi pong nagmamadali yan pagdating sa kanyan. Lalo na po, pagpapasok sila sa mga trabaho. Kailangan mag-iwan po kayo ng space sa escalator dahil po, kung gusto nyo pong huminto or mag-stop sa escalator, kailangan naka-stop po kayo sa bandang left side. Pag sa mga lugar na yan, tulad po ng lugar dito sa sa Tokyo, Nagoya, Kyoto at iba pang at iba pang mga prefecture. Pero sa right side naman po kayong pwedeng mag-stop pag nasa Osaka po kayo. Para po sa other half ng ng daanan ay doon po dadaan yung mga Hapon, lalo na po at nagmamadali sila. So anyways, pag nandito tayo sa Osaka, dito po tayo sa right na mag-stop. At sila po yung bahala na dumaan dito sa kabila natin. Dahil ang alam ko po guys na dito lang po sa Osaka yung na pwede kayo mag-stop sa right side. Yun lang po ate. Pero sa ibang lugar naman po dito ay sa left side naman po sila. Karamihan po ng lugar dito sa Japan. So ito po, outfit check muna po tayo guys. Ayan po, simple lang po tayo manamit ngayon. Dahil po medyo hindi na po gaano kalamig ngayon dito sa Japan. So, ngayong araw nga po pala ay nasa 23 degrees Celsius po. Yun po, hindi naman po gaano kainit ngayon. Pero tignan nyo naman po guys, medyo pinagpapawisan naman po ako. Ewan ko po kung bakit. Dahil pawisin naman po talaga akong tao. Kahit na kahit na ganito po yung klima ngayon. Lalo pa po guys, mas lalo pa po pagdating ng summer, doon po talaga ako pagpapawisan ng todo. As in, pati po yung mga damit ko ay laging basa pag pinagpapawisan. So susunod naman po, bawal po ang maingay sa loob ng train. Yes po guys, bawal po talaga. Tulad po ng may kausap sa cellphone, yun po talaga yung pinakabawal dito sa loob ng train. Dahil karamihan po sa mga Hapon, ang mga cellphone nila ay laging nasa manner mode pag nasa loob sila ng train. Dahil pag once na ginawa ninyo ang pagiging maingay at may kausap sa cellphone ninyo, maaari kayong masita ng isang Hapon. Dahil kilala natin sila sa pagiging tahimik. Maski po pag may kasama tayong kaibigan sa loob ng train, kapag tayo ay nakikipagkwentuhan, automatic tayo talaga ay nagiging maingay. At maaaring tayo pa ang pag-iinitan. Kahit po magpatugtog ng music sa loob ng train, yan po yung bawal talaga. Unless na lang po kung may dala kayong AirPods, mga earpods, pwede po kayo magpatugtog basta hindi po nila naririnig. So ayun lang po sa mga sasakay ng train, sana po malaman ninyo yung mga bawal dito guys. Para po magkaroon tayo ng good record dito. So ayun po guys, nakababa na ako ng train. Sa ngayon po ay pupunta muna ako ng convenience store para para magpalamig muna saglit. Guys, bumili ako ng Monster Energy drink. Next naman po na bawal na gawin dito sa Japan ay ang bawal pong kumain or uminom habang naglalakad. Dahil isa po yan sa manners ng mga Hapon na bawal pong kumain habang naglalakad. Dahil ang pagkain po sa kanila ay binibigyan ng oras. Dahil sa kanila po ay importante po ang pagkain. Kahit naman po sa atin guys, talagang importante sa atin yung pagkain. Lalo na po pag gutom tayo, doon talaga tayo kumakain, di ba? Kaya kung gusto niyo pong kumain dito, kailangan niyo pong maghanap ng mauupuan or mga lamesa, ganun. Dahil po hindi po maganda tignan sa mga Hapon na na may kumakain na habang naglalakad. Kaya pansin niyo po ako dito guys na umiinom lang po ako pero nakaupo na po ako dito. Basta po meron pong upuan dito, yun po.
magpahinga po kayo at ubusin nyo po yung pagkain nyo. Dahil may oras naman po pagdating sa mga ganyan. Kaya pinaka-importante po dito sa Japan guys, yung mga manners po. Yung mga manners po natin. Talagang dyan po stricto ang mga Hapon pagdating sa mga manners. Lalo na po pagdating sa mga pagkain at inumin. Kahit lang naman po uminom lang po kayo, kailangan nyo pong mag-stop muna, tapos inom. After no, pwede na ulit kayo maglakad. Dahil marami naman po talaga tayong oras guys. Pansin ko din dito sa Dotonbori guys, sa tuwing dumadaan ako dito, ang dami pong mga bisikleta na nakaparada. Yan po, pampak po yung mga bisikleta dito. So speaking of bisikleta, ang next naman po na bawal gawin dito ay bawal pong gumamit ng phone habang kayo ay nagbabike. Maski po magsuot ng earphones, mga headphones, or kung ano-ano man pong yung pang music, bawal po yan. Dahil pag once na ginawa nyo po yun, maaari po kayong magbayad ng penalty. Or pwede pa kayong makulong. Dahil pag once na lumabag po kayo dito sa batas ng Japan, mahal pong gumastos ng penalty. Maski po pag nagmamaneho kayo ng sasakyan, talagang bawal pong gumamit ng cellphone. Sa ngayon nga po yung ginawa po ng batas dito sa Japan tungkol sa pagbibisikleta, yung iba po dito ay required na po magsuot ng helmet. Dahil na rin po yan sa kaligtasan natin dito guys. Kasi pag once na ma-aksidente tayo sa bisikleta, tayo pa yung makakamahal sa bayarin ng hospital. Lalong-lalo na po guys pag bawal din magbisikleta ng nakainom ng alak. Dati po nung unang panahon, pwede po kayo magbisikleta kahit na nakainom kayo. Pero ngayon po bawal na po. Bawal na po talagang magbike habang kayo ay nakainom. Dahil mahal nga po talaga magbayad ng penalty guys. Tapos may chance pa kayo makulong, di ba? So next naman po tayo guys, alam po natin to na bawal pong umupo sa sahig ng nasa loob ng mall. Dahil ang mall po ay isang department store yan, kaya hindi po yan ginagawang pahingaan. Dahil meron po sa ating mga foreigners na gumagawa ng ganyan, which is hindi po maganda tignan yan sa mga Hapon. Syempre dapat po natin malaman yung mga culture nila dito sa Japan. Kung gusto nyo pong magpahinga, meron pong mga coffee shop na available dito sa Japan. Kahit saang kahit saang store po yan. At least po doon sa isang coffee shop, makakainom pa kayo ng kape at makakapagpahinga pa kayo, 'di ba? Makakapag-relax pa kayo. Dahil pag once na ginawa nyo itong umupo sa sahig ng isang mall, iyon po ay isang storbo sa kanila. Dahil hindi natin alam na nakakaharang na pala tayo sa daanan nila. Okay guys, so next na naman po tayo. Bawal din pong mag-tip sa mga taxi, restaurant at sa iba pa po. Dahil ang pag-tip ng pera sa isang Hapon ay isa pong pang-iinsulto sa kanila guys. Dahil po alam naman po natin na ang Japan ay may pagka-excellent service kasi sila. Kaya ibig sabihin po noon ay hindi na po nila kailangan ng tip. Dahil naman po binabayaran naman po sila ng tama. At malaki-laki naman po yung mga kinikita nila, kaya hindi na po nila kailangan ng tip. Kasi yun naman po yung importante sa kanila na magtrabaho ng tama at sumahod ng naayon sa trabaho nila. Kaya pag once na pumunta po kayo dito sa Japan, wag niyo po gagawin mag-tip kahit saan po yan dito. So ayun nga po pala, nakauwi na ako ng bahay at tapos na ang paglilibot ko ngayong araw. So time check muna po tayo guys, alas 8 na po ng gabi. Well anyways, itutuloy ko po sa inyo yung mga hindi ko pa nasasabi sa inyo kung ano yung mga bawal dito sa Japan or yung bawal na gawin dito. So next naman po tayo, usapang trabaho na naman po, kung ano po yung bawal na gawin pag sa trabaho guys. Unang-una, bawal pong malate sa trabaho. Dahil yan po ang pinaka-importante sa Japan, ang dapat maaga sa trabaho. Dahil ang mga Hapon po ay kilala po yan sa pagiging punctual pagdating sa pagpasok ng trabaho. Kasi kahit 1 minute late kayo sa trabaho, malaki ang chance na mapapagalitan kayo ng boss nyo or yung leader nyo. So kailangan mas maganda 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes before start ng trabaho nyo, dapat nandun na po kayo sa kaisa nyo or sa company ninyo. Dahil pag once na ginawa nyo po yun na maaga kayo pumapasok, magkakaroon po kayo ng good records or merits pagdating sa company nyo. So in case naman pag
Pag malilate kayo na na hindi nyo inexpect, tulad ng kunwari nagkaroon ng problema sa schedule ng train dahil na late, pwede naman kayong pwede nyo naman silang i-text or itawag sa sa company ninyo na ganun yung reason kung bakit kayo malilate, para alam din po nila yung kalagayan natin guys. Basta mahirap na po pag ginawa nyo po ito araw-araw. Baka malaki yung chance nyo na matanggal kayo sa trabaho pag inaraw-araw nyo yung pagiging late. Pero much better, bawal po talaga malate sa trabaho. Next na naman po, usapang trabaho na naman po ulit tayo. Bawal po magpabango sa loob ng company. Dahil ang mga Hapon, kilala natin yan sa pagiging gambattero sa trabaho. Alam naman natin na masisipag sila. Pero pag once na may makaamoy sila ng pabango ninyo, ibig sabihin yun, madidistract sila sa trabaho nila. At mawawalan sila ng focus sa ginagawa nila. Dahil maaari po na magiging na maiirita sila sa amoy ng pabango ninyo kahit na mabango po iyan. Kaya mas maganda po na wag po kayong gumamit ng pabango. Pero maligo naman po kayo araw-araw, charis. Alam nyo naman ito guys, sa mga nagtatrabaho dito sa Japan. Siyempre, pagpapasok ng trabaho, huwag niyong kakalimutan mag-aisatsu or mag-greetings ng good morning o hi gozaimasu. Lalo pag uwian na or makasulubong niyo yung mga kasama niyo na na pauwi or patapos na ng trabaho, batiin niyo ng otsukare sama desu. Dahil pag once na ginawa ninyong batiin sila ng ganong greetings, malaking bagay na po yan sa mga Hapon. Tsaka guys, may dadagdag pa po ako. Bawal na bawal pong magtapon ng mantika dito sa lababo. Alam nyo naman po yun guys. Or sa mga hindi pa nakakaalam, dapat malaman nyo na to na bawal po magtapon ng mantika dito sa lababo. Kasi po guys, pag once na nabara yung mantika sa tubo ng lababo ninyo, yan po yung malaking sakit sa ulo ng landlord or landlady or sa may-ari ng bahay niyan. Dahil po mahal po magpaayos ng tubo dito guys, lalo pag maintenance. Lalong-lalo na po pagdating ng winter, talagang pag once na nagtapon kayo dyan sa lababo ninyo ng mantika, may tendency na maninigas po yan at mababara po talaga yan. Kaya much better pag magtatapon po kayo ng mantika, dapat meron po kayong plastic at idiretso nyo po ito sa basurahan. Or meron naman pong nabibiling yan guys, meron pong nabibiling powder yan Yung ilalagay nyo sa kawali ninyo hanggang sa matuyo, saka nyo siya ililipat sa plastic at itatapon ninyo sa basurahan. Yun po yung tamang way kung paano magtapon ng mantika dito guys. So ito po yung dinner guys. Kinamatisang manok. Bali ito na po yung dinner at magiging baon ko bukas sa work. Ayun guys, napapansin nyo, marami pong sabaw yung kinamatisang manok dahil nga po masabaw talaga ako kumain. Kasi po pag once na kumain ako na walang sabaw, talagang matagal po akong matapos. Compare po sa ulam na may sabaw, doon po ako mabilis kumain guys. Ayun po, dahil gabi na po, titikim lang ako ng sabaw dahil po nagda-diet na tayo ngayon.